Pala yung kinaayawan ko kapag gabi na, kasi hindi na ito nakakapatakbo ng compressor. So 220 volts to 240 volts ang kailangan para gumana itong compressor na to. So yun, dahil magpapahangin, kailangan ko may lapat ko yan at malakas ang pwersa ng hangin. So hindi siya nakakapapuno, hanggang dito lang sa 1/4, tapos namatay na siya. Susubukan natin kung makapaantakbo to. Ayan o. Wala o. Ganyan lang yung ganyan yung tunog niya. Wala o. Para siyang nahihingalo. Oh. So wala o. So napakahina dito sa lugar na to, sa Santo Niño, Bacon, Sorsogon. So hindi ko alam kung anong problema dito eh. Kung kailangan ba ng transformer o ano, napakababa. Susukatin natin kung ilang voltahe ito, kasi kailangan ito ng compressor is 220 volts to 240 volts. Kapag bumaba dyan, so hindi yan makakapag pagana ng maganda na takbo nito. So mahirapan to mag-ikot yung motor. So iinit lang to, uugong lang siya, pero hindi siya tatakbo ng mabilis. So ugong lang siya, katulad nito. Yan o. Parang so hindi siya nakaka-start. Parang siya, parang hingalo. So pag ganun, masisira to na compressor na to. So hindi to tatagal kapag ganito ang kuryente, masisira to kasi pilit yung takbo niya. So init lang to na motor na to. Kapag uminit yan, masisira yung tanso sa loob. So yun ang mahirap dyan kung masira to. So yun, kailangan talaga nito pwersa yung kuryente, 220 volts to 240. So pag below 220 volts, hirap yan makapatakbo. So sukatin natin kung ilang voltahe ito. So yung ating outlet, so try natin na sukatin. So ayan, ito yung ating tester, gagamitin natin to. So ang tester ko medyo matagal na to. So ayan, iset natin sa AC. Ayan, naka AC na siya. So try natin na i-check yung kuryente nito, kung ilan ba talaga. So para makita nyo dito guys yung yung kuryente dito sa lugar na to, napakahina. So lawan natin. Ayan, so yan AC. Ayan, AC nakasit na siya sa AC. Tapos try natin yung tester ko, sira-sira na, so hindi ko pa siya naayos. So baka bukas ayusin ko na to, kasi hindi na to safe para sa akin, makakadiskrasya na to. So ayan, so itong test probe, ilagay natin to sa isang butas. Ayan. Tapos yung isa, lagay natin sa kabila. Ayan. So check natin kung ilang voltahe. So yun. Ayan 152 volts. Ano ba yan? Nagalaw Ayan Nagalaw ko. Ayan. 150 volts, 51. So yun ang reading niya. So napakababa niyan. Kahit aircon, refrigerator o electric fan, kahit ceiling fan, ay hindi ito makapaikot. Yung mga clip fan, masyado mahirapan. So 150 volts ay napakababa niyan. Ayan, so napakahina ng kuryente. So makakasira yan ng mga appliances. So tulad nito, masisira to bandang huli. Yung isa nasira na So yun. So sana maayos na dito yung kuryente. Ayan, so yun lang. Kasi ito yung inaayos ko. Ayan, kapag gabi wala na, finish na. O bukas na lang, kasi wala to, dito maayos. Tapos ang nangyari diyan, luma na rin yung yung interior.
Ayan, nabutas. So may butas siya dito, malaki na to. So hindi ko to kaya repairin. Tingin ko kailangan to palit na talaga ng interior bago. Kasi may siya dito kalawang. So bumigay na rin yung bandang dito. So marupok na rin. So kapag pasok ko nito, kanina pinasok ko, okay pa na. Sa paghangin, yun na, bumigay na. Dito na lumabas yung hangin. So tapos na sana to. So ito, matagal na naman ako nito. Wala pang hangin na matino. Ana. Finish.